Magandang araw Pilipinas, ako po si Sen Yui ng What's News. Online Lotto Test Run, inalmahan sa Senado. Magiging online na ang pagtaya sa Lotto. Iyan ang plano ng Philippine Charity Sweepstakes Office alinsunod sa hakbang sa digitalization program ng kasalukuyang administrasyon. Dahil dito ay pinatawag sa Senado ang mga matataas na opisyal ng PCSO. Inalmahan din ni Senator Raffy Tulfo ang planong online Lotto Test Run. Kabilang din sa inungkat ng mga senador ang paghina ng kita ng mga physical Lotto outlet. Marami din ang mga nababahala na baka ma-phase out ito. Biyatikos din sa pagdinig kung bakit iisang kumpanya lang ang tatayong agent o electronic service provider ng online Lotto. Para pag-usapan ang tungkol sa balitan yan, kasama po natin si Kuya Harry, Popoy, Gama. Hello. Hello. Yun, so... May tumataya pa ba sa Lotto? Marami po. Marami pa. Marami. Pero- Tumataya ako sa Lotto. Minsan inabot pa rin ng alas 8. Hindi, alas 8 naman talaga ang ano. Bago mag-alas 8. Pero the fact na kumukonti at may mga nagsasara na, ibig sabihin, yung priorities ng tao, nag-shift na. Kasi una, sa sobrang mahal ng bilhin, tataya ka pa ba sa Lotto Magkano na? ba yung pinakamurang taya sa Lotto? Sa ngayon, 20 pesos ata ang pinakamura or 10. Dati 10 lang eh. Pero ngayon 20 Si ata. Pepito, Manaloto, 20. Yung 40 pesos ata yung grand. Tsaka yung isa pang 655. Yun. Kasi kasi, ang taas kasi nung ang dami kasing numero. Dati, 40, yung Lotto na 642. Doon pahirapan pa lang eh. Pero sunod-sunod yung mga ngayon, mga nanalo ng isang winner sa Lotto. Magaling. Di ba pag nanalo ng isa, back to Back to minimum. minimum, ano ba minimum nun? Depende kasi... Depende kung ilang ano yan eh. Oo, kasi maraming ano yan. Yung 642 nga, 648, ay 645, 649, 650, 655, 658. Yun, marami na kasi yung kinds ng Lotto. Pero yun nga, mas mataas, mas marami yung numbers, mas mataas yung premyo. Surplus nga lang, hirap po eh. Swertres, tsaka yung may Double digit. parang basta yung double digit yun, tama. Di Yun. kaya dahil ako mukunti na ang tumataya dahil doon sa online sabong. Hindi. Nakaka-apekto ba yun? Hindi naman nakaka-apekto yun. Pero yun nga, mas priority kasi ng tao ngayon yung sarili nila kasi nung ipagsapalaran mo pa yung pantaya mo. Kasi Yun. meron din kasi hindi lang 20 yung tayaan. Minsan tataya sila ng 3, 4. Magkano yun, di ba? Ako kung tumaya ako dati nung college pa ako noon 10-10 ang taya ko doon. So 200 yung gastos ko. Ngayon kasi ang taya ko palima-lima na lang. Kasi hindi mo tawag dito, hindi tulad ng STL to na may inaalagaan kang numero. Dito may aalagaan kang numero pero hindi mo alam kung tatama o hindi. Oo. Tatama mo. Kaya nangyayari, yung iba maraming inaalagaan numero to. So tataya ng tataya. Dito sa online Lotto na ito, mas mahirap manalo, tama ba? Same lang. Sa umpisa pa lang, Oo. mahirap na. Actually same lang 'yan. Ang gagawin lang nila online lang yung pagtaya. Digit. Gagawin lang nilang online yung pagtaya. So hindi ka na kailangan pumunta ng Lotto outlet. Oo. Gagawa na lang. Ang problema lang dun sa mga dahil na online na ang yung pagtaya at yung ang mga nasasagasaan nito ay mga physical Lotto outlets na magkano yung para sa franchise 2 na? million. 2 million. Minimum franchise. Ewan ko lang. Pero ngayon, hindi natin alam yung minimum franchise. Dito nga, kumonti na yung Lotto outlet. Dalawa na lang ata sa... Nabalita pa nga na may 300 physical Lotto outlets. Nagbabay na. Oo. Ang mangyayari pagka naging online kasi yung Lotto, yun nga, mas madaling tumaya, so mas madaling mag-access at mas maraming tataya. Yun yung inaano nila, ine-expect ng ng PCSO na mas maraming tataya. Oo. Which is mali kasi para ka nagpo-promote ng ng sugal. Yun. At saka, di ba, may porsyente rin yung outlet kung saan may nanalong May porsyento yun lagi. So, mawawala na yun, if ever. Wala na. Mawawala yung porsyento ng outlet na yun. At hindi naman yun yung issue kasi bihira namang may makakuhang yung isang outlet na nagtaya. Yung yung pinakakita ng outlet yung pinaka-issue dito kasi
yun nga, mag-ano ka lang outlet, tapos wala namang tataya sa'yo. So, hindi mo mabawi yung yung pinundar mo doon. Yun. At yun nga, sabi ko nga, pag naging online to, mas maraming ang tataya. Although, magiging magiging... Double-edged sword ang tawag. Oo. Parang magsusugal ka nga dito na lagi ka nang tataya kasi ang dali mo nang gagawin. Oo, dali ng Cellphone konti. na lang. Ganun. Naku, ang mahirap dyan yung mga... Pati bata. Nalala niyo yung yung ginamit yung card ng tatay pang sa mga gacha games. Yung 64,000. Hindi, di ba sa online sabong meron din yung Oo. yung mga underage na mga tumataya. Oo. Mas marami magkakalakas ng loob kasi ilang click lang eh. At sa loto kasi pila ka pa rin. Sasabihin, ang tagal naman ito, wag na lang. Saka pwede mo nang pekiin yung registration mo. Yun nga, yung pa isa kasi maraming maraming magiging process. Siyempre, yung edad mo kailangan alam na kung ilang taong ka bago ka tataya doon. Kasi sa loto, pag nanalo ka, kailangan 18 years old ka pataas yung magke-claim doon. So may ikaw yung pipirma na Physical na pupunta ka. physical kang pupunta doon sa Opisina ng PCS o sa Pasig ata yun. Ano ba to? Hindi ba to possible ba to maging prone sa hacking? Dahil may chance din kasi digital eh. Ang mangyayari kung magiging ganyan, yung prone sa hacking, tingin ko yung sa pagtaya. Mamaya hindi yung app na yun yung tinatayaan mo. Mamali ka ng app na na-download, tapos same tapos pagtaya mo, doon mapupunta yung pera, hindi hindi ka talaga tumaya, ganun. Yung yun yung magiging Fake app. mga fake app. Yun yung magiging dito. At syempre may mga ads yan na namamali ka ng pindot, mga ganun. Yung tipong tatimingin yung pipindutin mo, tapos magpapap. Yung sa ito kasi may balak na online test run eh. Yung online loto test run. At sabi nga ng mga representative ng PCSO kasi hindi yung mga mataas ng posisyon yung pumunta eh. Kasi kahit na pinatawag yung mga mataas na posisyon, yung mga representative lang ang umattend sa hearing. Tapos ang sabi nila na ito-test lang daw kung magiging ba to. Hindi nga. Yun isang isang factor yun bakit nila ite-test run kung hindi nila gagawin. Dapat nga meron ng mga pwedeng mangyari na bago nila i-test run. May procedure na dapat. Oo. Bago nila i-test run, dapat alam na nila yung mangyayari, alam na nila may mauubos na mga physical outlets, mga ganyan. Pero yun, gusto nilang i-test run para daw matesting lang kung uubra. Paano yun? May bayad? O wala pang bayad na yung mga tao? Pupusta. Baka meron na. Pero yun nga, pili lang yung yung mga kataya, mga ganun. Pero once nga na i-test run yan, syempre online madali. So, madali ding maengganyo yung mga tao dun sa ganung gawin kasi mabilis yung kasi online, hindi ka na pupunta ng store. So, yun nga, ma-approve to. Saka tandaan natin. Ilang taon ba meron ng cellphone sa Pilipinas, di ba? Minsan 5 years old pa alam may cellphone no. Yun nga, dapat alam din ng yung edad ng tatay. Mamaya makita mo imbis na nagkukumelo na yun. Kasi sa physical store, wala namang edad actually. Pagkatataya kahit pwede utusan. Nung 12 years old ako, tumataya ako. Inuutusan ng magulang. Tatayan ko ko. Tapos iabot mo lang. Itataya lang, galon. Yun yung sa physical store. Dito, online to. Kahit sino pwedeng tumaya. Pag nag-claim ba, ganun din. Isa pa sa sabi na Titos dito ay yung isa lang daw yung agent o electronic service provider ito. Oo. Yun nga, kasi nga online isa na lang talaga yung isang company nila mag-handle. Sa kanila kabiglan. Oo. Pero yun nga, mawawala ng trabaho yung mga nasa physical store. At may mga trabahador din naman ng physical store. Yun nga, yung mga cashier, yung mga guard, as in buong franchise ang mag-goodbye. Masisira, And syempre, pagka in-online nila, hindi na nga uubra yung meron pang physical store, may online store. Ang mangyayari kasi,
Itaya mo ako, tapos sabihin ng anak ng tusan, may online na eh. Online kita, itaya kita, ano gusto mo? Di na pupunta lang. Hindi na pupunta, oh. Saka ito yung pwede magpa-trigger sa'yo ng ano eh, maging sugalero eh. Yun nga. Yun yung isang factor dito na may engganyo ka laging tumaya kasi madali eh. Pero bakit ginagawa ng PCSO na maging accessible ang loto sa mas maraming Para tao? mas marami ang ano. Dahil bakit doon nakatutok yung money making ng pamahalaan? 'Di ba? Sa sobrang dami kasi nating inuutang. Dahil ganito lang yan eh. Actually, pag nangungutang ang pamahalaan, ang collateral niya actually tayo. Yung tax natin plus yung labor force na ang main ang main produkto talaga ng Pilipinas ay labor force eh. Yeah. So yan yung mga pamamaraan nila na lahat ay sa atin kukunin sa mga taxes, sa mga dagdag na mga bayarin, tapos ito nga sa sugan. So parang nakakalungkot na ganito yung nangyayari sa atin, yung hard-earned money natin sinusugal natin. Bukod pa sa Maharlika Fund, meron pang ganitong mga panukalang PCSO. So, gising-gising kasi hindi na maganda yung nangyayari. Parang ang dating ang lit-lit lang yan kasi di wag kang tumaya. Di ba? Pero alam naman natin na maraming tao o marami sa atin yung tipong diyan napapakapit sa mga easy na mga pamamaraan para kumita or magkapera. Instant millionaire ka biglang. Di ba nga, ang daming lumilitaw ng mga scam ngayon. Halimbawa, yung mga investment scam na mag-invest ka dito, lalaki yung pera mo, ganyan. Para sa akin, yung pagtaya sa loto, walang pinagkaiba yun. Kasi sinusugal mo yung pera mo. Sinusugal mo yung 20 pesos nga ngayon na technically pamasahin na ngayon yun. So kumbaga nakaka-dismaya na imbis na yung measures ng pamahalaan para umundad yung kakayanan natin na mag-produce, kasi halos lahat ng binibili natin ito nakabatay sa import, pati bigas import, galunggong import, carrots import, sibuyas ini-import na rin natin. Wala nangyayari kasi sa atin pag ganyan yung mindset ng tapos tayo pa sasabihan tamad kasi kayo kaya kayo mahirap, di ba? So, yun po ang ating balita tungkol sa online loto. Abangan po natin mga susunod na update regarding dyan. Dito lang po sa What's News ng FPS Media NCA. At sa mga gusto po ng mga maging updated po, abangan nyo lang po ang ating What's News sa social media accounts natin sa Facebook at sa YouTube, FPS Media NCA. So, maraming salamat po at yan po ang What's News.